Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amber for Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 16 to March 31, 2025. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Leo. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang iting isipan. Pag hindi na naman nangyari sa'yo at hindi naman nag-connect, ay hindi mo energy ang itong nakukuha nating energy, ha? Sana maintindihan mo. At irespeto natin kung kanino to. Leo, 16 to 31. May October ka. Oy, we have the ant. Okay. Seek out information that will help you. May mga sitwasyon na na maaring maghahanap ka ng mga information. Ang nakita ko dito, yung nakikita ko dito. Siguro maghahanap ka ng mga kasagutan. Yan, may mga aalamin ka, ganyan, magre-research ka, o you need, kasi yun yung makakatulong sa'yo. Yan, mga sitwasyon na gagawin mo this time. And the bird, waiting for a news, package, letter. Mari, iba siya, naghihintay ka ng mga ganyan. May mga hinihintay kayong news, package, or letter. At we have the leg, stepping into a new experience. Iba sa inyo talaga may gagawin na kayo bago, sa buhay nyo. O kaya magkakaroon sa inyo ng level up, ganyan, may mga situation na a-actionan nyo, yan, may mga ipo-forward kayo na plano, mag-e-explore kayo. Mag-ingat kayo when it comes to a leg, yan, maaring may mga mananakatang paa, ikaw malapit sa puso mo, yan, maaring may mga goat, mananakit yung mga buto-buto nyo, yung binti nyo, masugatan, anything, kung ano man yan. And we have the ant, work, achievement, and success. Yan, dito ka na sa sitwasyon mo na pinaplano mo na talaga, yung may mga gagawin kang hard work and effort at mga plano na i-move forward. Ito na yun, si stepping. At ito is magsasuccess. And syempre, handun na rin yung pagiging ant, Kumaga, you are preparing for something. Ganyan, maaari may mga ipiprepare ka na, dahil sa may mga gusto mong maganap into your life, or you look to the future, ganyan. Pag-iimbak o pag-iipon, andito rin yung pagkakaroon ng something information na kailangan mong alamin na makakatulong sa'yo for your success. And syempre, meron tayong needle thread, a sincere wish will be granted. Kung ano ba yung mga gusto mong mangyari to success sa yung goal is, kung magiging sincere ka doon, ay ibibigay daw iyo sa'yo. October is 10 hours, 10 days, 10 weeks, ganyan, or by October. Yan. Maaring may mga situation na magiging maganda. Kung tingnan mo dito, di ba, it is a calm situation. Yan. May mga parating na magiging kalma ka, magiging relax ka, or October is, there's something happen into October, kung ano man yan, o baka October is a successful situation, ganyan, o kaya dito na yung paghahanda mo, dahil may mga pupunta ka by October, mga ganyan. Kung ano man yung October sa'yo, or October is malapit sa puso mo o kakilala mo ay may birthday. Uy, bata. Tingnan natin, Leo. Anong energy ni Leo? Energy ni Leo, please show me. 16 to 31 March. Leo, may tower ka. Energy ni Leo. Ay, naka po.
Tower, dalawa. Patay tayo dyan. Tingnan natin. Ang energy mo 16 to 31, ang nakikita ko sa'yo, may mga sitwasyon na malilito ka. O may mga sitwasyon na magkakaroon ng konting delay, kakaroon ng konting cancel, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga situation na magkakaroon kayo ng a few options into your life. Ganyan. Maaring may mga parating naman, no? Yan, ang energy mo kasi is may mga parating na opportunity o may mga dumarating na opportunity sa'yo, kaso handoon ka sa self-doubt or options sa nakita ko, or malilito ka dito kung ano yung uunahin mo or hindi. No, sa nakita ko dito. Nandun pa rin yung sitwasyon na ang energy mo is iba sa inyo mga kakausapin kayo o may kakausapin ka, yan, o may mga susuportahan ka, may mga bibigyan ka ng advice, ganyan. Or vice versa tayo, may mga sitwasyon na i-analyze mo, may mga sitwasyon na mag-i-invest ka, ganyan. Siguruhan din yung investment to your goal, ganyan, sa nakita ko dito. Baka ganun ang gagawin mo. May mga sitwasyon na hindi ka makakapag-desisyon. Ganyan, may mga desisyon na sa iba sa inyo is staying put kayo in a situation. Ganyan, yung iba dito is mabibeing held back daw kayo. Ganyan. Halimbawa, may ginagawa kayo, tapos ay unahin ko muna to, ganyan. Yung mga ganun sa nakita ko dito. Or may mga sitwasyon na maraming ko-connect sa'yo. Kasi ang nakita ko sa'yo, maraming tao ang gustong kang babaksakin. Or maraming taong pag-uusapan ka kasi gusto nilang bubaksak ka. Tandaan mo, dalawa yung tower mo. Kasi why? Kasi andito ka sa successful situation mo. Ganyan. May mga sitwasyon na mga tao na hindi sila magiging supportive sa'yo. Ganyan. Natural na kasi sa'yo yun eh. Yan nakita ko dito. Pag-uusapan ka rin. Energy mo this time is pag-uusapan ka rin. Marami din makikipag-communicate sa iba sa inyo o may communication ako na nakikita sa'yo. Yan. May mga hihintayin ka na resulta. Yan. Makakaramdam ka ng fear of the unknown situation. Ganyan sa nakita ko dito. May mga ahas din kasi, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ano pang parating kay Leo. Anong parating kay Leo? 16 to 31. Uy, ganda ng parating sa iyo ah. Wow. Okay, parating sa iyo, Leo, is may project ka daw na i-pursue or may project ka na bibigyan mo ng hard work and effort doon. Ang nakita ko rin dito ay either ikaw or vice versa, may susuportahan ka or may tao na susuportahan ka. Yun ang nakikita ko dito. Kasi meron ka daw kayong gagawin. Yun, ang parating sa iyo is a project. Ang parating sa iyo is makikipagsapalaran ka sa isang sitwasyon mo na ang kakalabasan nito is tagumpay or a victory and success. At saka nakikita ko rin dito kasi pag-uusapan ka rin ng maraming tao o ng mga tao dito. Andito yung situation na magiging sikat ka. Kumbaga, recognition. Yan. Kumbaga, marami makakilala sa'yo, pag-uusapan ka nila, ganyan. Mas dadami yung supporters mo or mas maraming makakakita na iyong potential, ganyan.
Yung iba dito, kung artista ka, dudumbuin ka, o kaya if you are in social media, yun, you will become a center of attention ng lahat. And also, handito rin yung situation na may mga well-wisher, ako na nakikita sa'yo, na parating sa'yo, may mga tao, o may tao dito na mabait, na maaaring bibigyan kanya ng advice, no, sa nakikita ko dito. Yan, iba sa inyo, yung mga lalakarin kayo, sa nakikita ko dito. At, babalik daw yung iyong strength, pride, at confident this time. Baka nga iba sa inyo, kung nasa trabaho kayo, baka magkaroon kayo na level up. Ganyan. Halimbawa, may matanggap kayo, o kaya naman, dati, nandito ka lang. Tapos ngayon, next time, magtuturo ka na. Yan. O kaya, mali-level up na yung konti yung sarili mo dun sa trabaho mo, ganyan. May paglago. Mayroong mga achievement ako na nakikita sa'yo. It's more on victory and success. Di ba nga gagawin ka nga action eh. Magiging mas more adventurous ka this time kasi may mga positive motion ako na nakikita sa'yo. As in, may mga idea na papasok sa'yo na gagawin mo na daw this time. Maaring ito isa pera mo, sa katawan mo, o into your project. Congrats! Kasi you are more investing to yourself. At yung iba sa inyo is magiging busy daw kayo. As in. Tingnan natin ang mga dapat iwasan ni Leo. Universe, ano dapat iwasan ni Leo? Dapat iwasan ni Leo. Okay. Okay, ang dapat mo daw iwasan is a conflict. Yan, iwasan mo yung gulo. Hindi ka naman papalapasok sa gulo actually. Ikaw nga ginugulo eh. Sabay ganun eh. No? Yan, umiwas ka daw sa mga gulo. Iwasan mo daw yung hindi ka makamove on in a situation na nangyari na you need to living in the past. And mas more maturity, sinasabi dito, mas more maging matured ka. And then also, i-close mo na yung chapter or you need to end a situation na mga naganap na. No? End of the cycle, ang sinasabi dito. Or kailangan mo ngayon is transformation. Or handito yung revert or move on or letting go. Isarado mo yung isang door na yon para magbukas ka na another door. Iwasan mo yung ma-stuck ka doon, no? Iwasan mo yung hindi ka makamove on. Kailangan mo rin na iwasan mo din yung situation na yung hindi ka makapag-cooperate. Yung init ng ulo, yun iwasan mo yun. Iwasan mo maging mainit ang ulo mo. Iwag ka na makapag-agreement, no? Sinasabi dito, kumbaga wag ka nang makipagtalo. Ganyan, wag ka nang hayaan mo lang sila. Nabasa ko naman din sa iyo yun in the past, diba? Ang kinakailangan sa iyo is accept the lesson. No, you need to accept the lesson and you need to start anew. And you need to start to create again yourself. Ganun. Yan ang sinasabi dito. Calm lang. Yan, maging calm ka and umano ka lang sa iyong paniniwala. In a good way, sa nakita ko dito. Tsaka sinasabi ito is kailangan is pagkakasundo. Yung, huwag makipag-away, pakipag-kasundo. Kalma lang. Ganun. Tingnan natin ang, when it comes to love, isa lahat. Love. Yung Leo. Ba't ito ang love niya? Leo in love. Hala.
Okay. Tandaan nyo, love is sa lahat ha. Kapatid, anak, karelasyon. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo, malilito ka. Ikaw or vice versa. May mga sitwasyon na malilito ka. May mga, sa iba malilito. Sa iba sa inyo is may malalaman daw yung katotohanan. O kaya mas malalaman mo na yung katotohanan na kung there's a past situation na love, nandun na yung sitwasyon na, ay, no, this is the time na nag-i-start na ako sa sarili ko and evaluating. Kumbaga, mas malalaman mo yung worth mo, ganyan. Mas malalaman mo kung ano talaga yung gusto mong happiness into your life. Noon. Sa iba naman sa inyo, when it comes to a love, ay nahandito kayo sa sitwasyon mo, may mga takot kayo mararamdaman, worry, anxiety, stress, magkakaroon ng delay sa inyo. Ganyan, sa nakita ko dito. At iba sa inyo is ma-overwhelming kayo sa information, sa isang tao na mahalaga sa inyo. Na makipag-usap sa inyo. Karelasyon mo, family mo. Ganun, anak mo. Or itong tao na to is, yun. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, nasasaktan ka. Sa iba sa inyo, ganun ha. Sa iba, wala eh. Isineparate nyo yung sarili nyo. Kasi mas nakita nyo yung value nyo. Sa iba dito, yun, ganun pa rin. Depression. Oo. Nakita ko. Kung baga nahadun ka pa rin sa sitwasyon mo na nagdadalawang isip ka kung ile-let go mo yung tao or hindi. O yung situation or hindi. Handun ka sa part na yun. Sa iba nakapag-let go na. Yung iba hindi pa. Tingnan natin ang money. Money ni Leo. This second half. Oh, okay. Money ni Leo. Second half. Thank you. Okay, when it comes to your money, okay, sa iba sa inyo, when it comes to your money is you will enjoy the fruit of your labor and success. At nahanito rin yung iba sa inyo is mag-iipon na daw kayo ng pera. You're starting to focusing at control ang iyong pera kahit na minsan ay nai-stagnant siya. At minsan as iba sa inyo is mag-burnout kayo at magkakaroon pa rin ng chaos. Okay, when it comes to your money. May mga sitwasyon ako na nakita sa'yo na maaari mapuprostrate ka pa rin naman. No? Hindi naman totally na magiging good. Pero kailangan mo ngayon is focus talaga. Kailangan mo ngayon is a solid beginning to setting your goal. Kailangan lahat ng ilalabas mong pera may mga layunin yan. Kailangan mag-save ka na ng money, focus, action, at kailangan meron kang clear goal. No? Focus and action. And syempre, sinasabi rin dito na healthy lifestyle ang sinasabi dito. Yung iba, magkakaroon naman ng resolution when it comes to your money, kaso minsan lang talaga, magkakaroon ka talaga ng chaos. Ganyan. Medyo may stress sa iba. Ganyan. Pero iba sa inyo, nagkakaroon ka ng awakening when it comes to your money. Hati nga kayo actually Hati kayo. Yung hindi pa mag-setting na kayo ng goal niyo this time. Mag-save na kayo ng money. Kasi sa ngayon, you are valuing. Sa iba sa inyo is you are valuing your money this time. Sa nakita ko dito. Kung ba nagkaroon ka na ng awakening na ayaw mo na mangyari yung nakaraan o yung dating mo when it comes to your money. Yung dating ikaw. Teka nga, may pupo yung ano ko. Tingnan natin. Universe advice.
Universe advice. Universe, ano pong advice nyo? Ayan, napatay na. Ano po yung ibig sabihin? Patay tayo dyan. Okay. Sasabihin ko muna ha, bago yung advice. Okay, sasabihin ko sa'yo, makakaramdam ka ng sadness. Yes, there's a negativity happen into your life. May mga sitwasyon na malulungkot ka kasi maaaring masasaktan ka sa mga salita o information or message na maririnig mo kung ano man sitwasyon yan. May mga bagay o sitwasyon talaga na panghihinaan ka ng loob or may mga sitwasyon na there's a bad news sa iba. May mga sitwasyon na nangyari na noon na muling mangyayari ngayon. In a hap, no? And then, nandito rin yung sitwasyon na magkakaroon ng mga lack of clarity, there's a sadness, false impression, ikaw man sa ibang tao or ang tao sa iyo. May mga sitwasyon na mapuprostrate ka, magkakaroon ka ng isolated, or may mga sitwasyon na may mga tao na i-disconnect mo sa sarili mo. Ganyan. Kasi nasaktan ka siguro. Ganyan. Kung magdi-disconnect ka sa kanila. Sa nakita ko dito. May mga delay sa iba sa inyo at magkakaroon ng sagabal sa iba sa inyo. May mga kaguluhan at mga gaganap ang mga pagbabago. Iba sa inyo ay nilalabanan nyo yung pagbabago na nagaganap o nangyayari sa buhay mo. Kaya nauulit muli ang nakaraan. Nalo-loss of control ang iba, ha? Sa nakita ko dito. Mag-ingat lang din kayo. Yung iba dito is unwelcome sila sa pagbabago, no? Sana hindi kayo lahat sa nakita ko dito. No? Sana walang delay na maganap or walang bad luck na mangyari into your life. May mga unfulfillment situation happen din. Mga problema, struggle, problem. Basta yung mga nangyari noon. The advice is, you need to focus more to yourself. I-pursue mo lang yung mga idea o yung mga gusto mong mangyari into your life. And syempre, kailangan mong i-freedom yung sarili mo in a situation na nalulungkot ka o may mga sitwasyon na hindi magiging maganda or good sa'yo. Tandaan mo, you are the driver ng buhay mo. Kailangan sa'yo is lakas sa loob, strength, and kailangan sa'yo is magkaroon ng new direction. No? Mag-iba ka na ng direksyon ng buhay mo. Kailangan is may itapusin ka na sa buhay mo or you need to ending a situation or yung cycle na yun at magbigin ka ng new cycle. May mga sitwasyon na kailangan mo mag-focus sa bagong opportunity mo. Ganyan. Or dagdagan mo pa yung knowledge mo. No? Sa nakita ko dito. Mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. Kumbaga, mas maging totoo ka, magkaroon ka ng mental clarity, focus, and kumbaga, this is the time to start a new journey into your life. Ang sinasabi dito, kailangan sa'yo is a new energy. Kailangan sa'yo is to success. Focus to your success. Wag kang magpahatak in a situation na mawawala yung iyong kinang. Kasi medyo nawawala yung kinang mo. No, yun ang kinakaano ko sa'yo. Itong half na to, yung kinang mo na being asan, lulubog. Pababa siya. Wag mong pabayaan yung energy mo. Protect your energy. Okay? Para magtuloy-tuloy yung destination, yung destiny ng buhay mo na maging maganda. Arigato namaste, God bless.